Maaari bang isipin ninyo, habang ang mundo ay lumulubog sa krisis ng enerhiya, may isang rehiyon na nagtatangkang sumisid sa pinakamapanganib na kalaliman ng Pasipiko upang agawin ang enerhiya mula sa kamatayan mismo. Tama, ang lugar na ito ay ang Pilipinas. Sa isang kisap mata, isang napakalaking puwersa na lampas sa pinagsamang lakas ng lahat ng planta ng nuklear sa mundo nang maraming beses ang dumadaloy sa baybayin ng Pilipinas. Noon, pinapanood lamang natin ang pagkawala ng kayamanan na ito. Ngayon, dumating na ang sandali ng pagbabago. Isang pangkat ng mga inhinyerong Pilipino na tinawag na nagsasagawa ng misyon ng pagpapakamatay ng mga internasyonal na eksperto ang nagsusulat ng pinakamapangahas na kabanata sa rebolusyon ng enerhiya sa kasaysayan ng tao. Sila ay nakatuon sa pagpapatunay na kahit ang isang arkipelago na salat sa likas na yaman ay kayang baliktarin ang sitwasyon sa laro ng mga dambuhala. Ang ibabahagi ko sa inyo ay tiyak na magbabago sa inyong buong pag-unawa sa enerhiya, karagatan, at sa hinaharap ng ating mga isla. Upang lubos na maunawaan ang halaga ng proyektong Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, sa Surigao, kailangan muna nating harapin ang pinakamabigat na katotohanan ng Pilipinas. Matagal nang nililimitahan ang magandang arkipelagong ito ng isang malaking problema ang isyu ng enerhiya. Isipin ninyo, sa tuwing bubuksan ninyo ang ilaw sa umaga, komportable kayong nagtatrabaho sa malamig na aircon, o habang ang mga sentro ng Business Process Outsourcing, EPO, ay umaandar ng walang humpay, na nagpapanatili sa digital na ekonomiya. Ang enerhiya na nagpapatakbo sa lahat ng ito. 98% ng enerhiya ng Pilipinas ay umaasa sa importasyon. Bawat barko na nagdadala ng liquefied natural gas, LNG, bawat kargamento ng carbon, ay parang life support na nagpapanatili ng buhay ng ating mga isla. Hindi ito sabi-sabi, kundi isang bangungot na matagal nang gumagambala sa bawat may pangitain na Pilipino. Tingnan natin ang ating kasalukuyang kalagayan. Ang mga dating matatag na planta ng kuryente ay unti-unting isinasara. Kahit na napupunan ng coal ang kakulangan, ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng pagkadismaya sa publiko kung saan ang himpapawid sa Metro Manila at Cebu ay lumalabo sa tindi ng PM 2.5. Ang paglipat sa renewable energy ay tila ang tanging daan. Ngunit ang solar ay umaasa sa sikat ng araw. Ang wind power ay nangangailangan ng malalakas na hangin. Ang ganitong paraan ng supply ng kuryente na umaasa sa panahon ay parang paglalakad sa alambre para sa isang ekonomiya na nangangailangan ng matatag na kuryente para sa mataas na teknolohiyang industriya. Ang mas nakakabahala ay ang panganib ng geopolitics. Sa sandaling tumindi ang tensiyon, umagambala ang mga ruta ng pagpapadala sa West Philippine Sea at hindi makarating ang enerhiya sa Pilipinas. Ang mga ilaw ay maaaring mamatay sa loob lamang ng ilang linggo. Gaano man kalakas ang ating digital, BPO industriya, kung ang mga kagamitan ay mawawalan ng kuryente, ang pagkalugi sa bawat minuto ay napakalaki. Ang pagbagsak ng buong supply chain ay maaaring mangyari sa isang iglap. Sa ilalim ng ganitong halos nakakabigting na pressure, ang Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, sa Surigao ay sumikat na parang bukang liwayway. Hindi ito ordinaryong proyekto ng kuryente, kundi ang energy lifeboat na ginagawa ng Pilipinas para sa sarili nito ang huling hininga ng pag-asa na natagpuan sa gitna ng matitinding alon. Maaaring magtanong ang ilan, bakit OTEC? Bakit hindi na lang palawakin ng solar o wind? Ang sagot ay simple, dahil OTEC lamang ang makakapagbigay ng ganap na enerhiyang soberanya, energy sovereignty, na hindi apektado ng panlabas na salik. Ang solar ay nangangailangan ng solar panels na ini-import. Ang wind ay nangangailangan ng turbines na ini-import. Ngunit ang hilaw na material ng OTEC ay ano? Tubig dagat. Ito ay ang Pasipikong tubig dagat sa mismong bakuran ng Pilipinas na kinuha ng walang hanggan. Walang bansang makakapigil sa ating karagatan. Walang puwersang makakapuputol sa energy pathway na ito. Ito ang tunay na soberanya sa enerhiya, ang matibay na batayan na magpapatuwid sa tindig ng Pilipino sa pandaigdigang laro. Ang mas mahalaga, ang tagumpay ng proyektong ito ay lubusang magbabago sa posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang balangkas ng enerhiya. Matagal nang nasa passive na posisyon ang Pilipinas sa enerhiya. Tayo ay nababalisa sa pagbabago-bago ng presyo ng langis sa gitnang silangan at umaasa sa presyo
na itinakda ng mga internasyonal na supplier ng gas. Sa sandaling magtagumpay ang modelong Surigao, ang Pilipinas ay magbabago mula sa pagiging isang humihingi ng enerhiya tungo sa pagiging isang nagluluwas ng enerhiya. Maraming rehiyon sa baybayin ang nahaharap sa parehong krisis sa enerhiya Indonesia, mga bansa sa Pasipiko. Mayroon din silang karagatan at thermal gradient, ngunit kulang sa teknolohiya. Kung makakamit ng Pilipinas ang sistemang ito ay tulad ng pagkakaroon ng gintong susi sa hinaharap na merkado ng enerhiya. Hindi lang ito simpleng benepisyong pang-ekonomiya, kundi isang malaking pag-angat sa soft power, isang estratehikong plano na magbibigay sa Pilipinas ng irreplaceable value sa pandaigdigang entablado. Isipin ninyo, kapag ang mga bansang isla na ito ay nagsasalita sa mga internasyonal na komperensya tungkol sa mga isyu ng enerhiya, sino ang susuportahan nila at sino ang pasasalamatan nila? Ang Pilipinas ay magbabago mula sa pagiging geopolitical chess piece tungo sa pagiging pinuno ng global climate action at energy transition. Ang halaga ng pagbabagong ito sa impluensya ay higit pa sa kita ng kuryente ng proyekto mismo. Ngunit upang makamit ang ambisyosong layunin na ito, kailangan munang lampasan ang isang halos hindi malalampasang agwat ang matinding teknikal na hamon na tinawag ng mga internasyonal na inhinyero na imposibleng gawin. Ang karagatan sa labas ng Surigao, malapit sa Philippine Trench, ay maituturing na isa sa pinakamapanganib na larangan sa mundo. Ang seabed topography ay tila hinati ng isang dambuhalang palakol. Ilang kilometro lamang mula sa baybayin ay ang libong metro na kailaliman ng bangin. Ang ganitong uri ng offshore deep sea trench ay napakabihira sa buong mundo. Ang mas mahirap, ang lugar na ito ay nasa pangunahing daanan ng ikalawang pinakamalaking agos sa mundo, ang Philippine Sea Current. Ang daloy nito ay napakabilis at napakalakas. Anumang man-made structure na magtatangkang hamunin ito ay nanganganib na masira agad. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at ang Surigao ay nasa hangganan ng pagbangga ng tectonic plates. Ang madalas na pagyanig ay nakakabahala. Ang pagsasagawa ng deep sea engineering sa isang lugar na nagtatagpo ang lahat ng force majeure na ito ay tinawag ng isang autoridad sa German Ocean Engineering sa isang akademikong journal na mas mahirap pa kaysa sa pagtatayo ng base sa likod ng buwan. Ang mga Western media ay naglathala pa ng mga cartoon na tumutukoy sa mga Filipino engineers na parang sumisipsip ng mainit na sabaw ng hot pot gamit ang straw. Sa harap ng mga pagdududa at pangungutya na ito, ang mga inhinyerong Pilipino ay hindi umatras dahil alam nila na ito ay isang laban na do or die, isang huling pag-atake para sa hinaharap. Ang pangunahing teknikal na problema na kailangang malampasan ay ang deep sea water intake pipe. Ang tradisyonal na steel pipe ay masyadong matigas at mababali sa lindol. Ang ordinaryong plastic pipe ay masyadong malambot at madaling mapipi sa agos. Paano ito sosolusyunan? Ang mga Filipino material scientists ay gumugol ng milyon-milyon sa laboratorio at dumaan sa hindi mabilang na gabing walang tulog. Sa huli, sila ay nakagawa ng isang continuous high-density composite core pipe na ang wall structure ay ginaya ang fiber grain ng kawayan. Nagtataglay ng lakas na parang bakal, ngunit may mahusay na flexibility. Kahit na makaranas ng magnitude 7 na lindol o tamaan ng supercurrent na nangyayari minsan sa isang siglo, ang tubo ay nakakagalaw na parang isang deep sea giant python sumasayaw sa agos. Para maikalat ang tubo na ito, ang grupo ay gumawa rin ng S-type dynamic suspension method na nagpapanatili sa tubo sa isang maselang suspended state sa tubig. Iniiwasan ang tuwirang paglaban sa karagatan kundi umaayon sa puwersa nito. Ito ay maituturing na tai chi sa larangan ng engineering. Ngunit ang tubo lamang ay hindi sapat. Paano makakamit ang precise positioning ng surface operation vessel sa gitna ng malalaking alon ng Philippine Sea Current? Paano maibaba ang isang tubo na may ilang metro ang diameter sa eksaktong lokasyon sa seabed ng walang pagkakamali? Wala itong katulad sa kasaysayan ng World Ocean Engineering. Ang mga top foreign insurance companies ay tumanggi pa ngang kumuha ng insurance para sa yugto ng konstruksyon dahil ang failure rate ay umaabot sa 99%. Ipinakita ng grupong Pilipino ang Dynamic Positioning and Deep Sea Collaborative System, isang state-of-the-art na teknolohiya, sa pagtatrabaho sa mga alon na 5 metro ang taas. Ang mothership ay hindi na kailangang maghulog ng anchor. Ito ay umaasa lamang sa 6 na revolving thrusters
sa ilalim ng barko, kasama ang Beidou, GPS satellite at deep-sea acoustic beacons, upang magsagawa ng fine-tuning sa ilalim ng millisecond level na utos ng AI. Ito ay tulad ng isang tao na naglalakad sa tightrope sa gitna ng typhoon force winds habang may hawak na isang mangkok ng tubig, ngunit walang natatapon kahit isang patak. At sa madilim na kailaliman ng 600 metro sa ilalim ng tubig, ang mga Filipino-developed deep-sea kagawad, Worker Micro-Robot Cluster, ay gumawa ng flange connection at fastening sa tubo sa ilalim ng malakas na agos at nagbaon pa ng mga ground anchors sa matitigas na rock layers. Ang mga nakakatakot na eksena sa panahon ng konstruksyon ay nakakapigil hininga. Sa isang mahalagang operasyon ng pagbaba ng tubo, isang biglaang internal wave sa seabed ang nagpabilis sa agos ng doble. Ang special steel cable na nagkokonekta sa tubo ay naglabas ng nakakabinging ingay ng pagbasag. Ang daan-daang toneladang tubo ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa huling sandali, ang kapitan na may 30 taong karanasan, gamit ang kanyang instinct sa karagatan, ay nilabag ang automatikong programa ng computer at inutusan ang buong bilis na sumalubong sa agos, puwersahang kinansela ang impact gamit ang inersya ng barko. Nang tuluyang nailagay ng matatag ang tubo, walang hiyawan sa control room, tanging ang luha na tumulo sa gilid ng mata ng mga lalaki. Ang teknolohiya na ito, na natuklasan sa extreme limit, ay hindi lamang nagligtas sa proyektong Surigao, kundi nagbigay din sa Pilipinas ng deep-sea engineering discourse power sa buong mundo. Ngayon, maging deep-sea offshore wind power man ito o submarine cable laying, ang deep-sea stabilization technology na ito ng Pilipinas ay naging hot commodity sa internasyonal na merkado. Sa harap ng lindol, ang walang hanggang banta, kinuha ng mga inhinyero ang inspirasyon mula sa Tai Chi at nagdisenyo ng 3-dimensional grid flexible joint na may laman na special non-Newtonian fluid at high damping rubber. Sa normal na panahon, ito ay kasing digas ng bakal upang suportahan ang tubo. Sa lindol, ito ay agad na nagiging likido upang sumipsip ng enerhiya. Pagkatapos, ito ay automatikong bumabalik sa orihinal na estado. Ang sistemang ito ay pinuri ng International Disaster Prevention and Mitigation Association bilang isang seismic-resistant model for deep-sea engineering. Pagkatapos ng mga malalaking tagumpay sa teknolohiya, talakayin natin ang core principle ng OTEC at ang kakaibang mga bentahe nito. Sa madaling salita, ang prinsipyo nito ay simple ngunit henyo. Ang ibabaw ng dagat ay umiinit sa matinding araw sa tag-araw at ang temperatura ay maaaring lumampas sa 30 degrees. Samantala, sa 600 metro sa kailaliman, kung saan hindi na umaabot ang sikat ng araw, ang temperatura ng tubig ay matatag sa 4,005 degrees sa buong taon. Ang temperature difference na ito, na higit sa 20 degrees Celsius ang enerhiya, ang pinagmumulan ng kuryente. Sa pagsasama lamang ng dalawang daloy ng tubig na ito at paggamit ng thermodynamic cycle, makakagawa ng tuloy-tuloy na kuryente. Ang pinakamatalinong bahagi ng proyektong Surigao ay ang direkta nitong paggamit ng thermal discharge na inilabas ng kasalukuyang coal-fired power plants bilang pinagmumulan ng init. Noon, ang warm water na ito, na mas mataas ng 5,007 degrees Celsius kaysa sa paligid nito, ay itinuturing na thermal pollution at isang environmental burden. Ngunit para sa mga inhinyerong OTEC, ito ay isang biyaya mula sa langit. Sila ay nagdisenyo ng isang maselang closed-loop system. Sa isang dulo ay ang 4 degrees Celsius na ice-cold water na kinuha mula sa 600-meter deep abyss. Sa kabilang dulo ay ang waste heat na inilabas ng power plant. Ang enerhiya ay naipapasa ng maayos. Ang working fluid sa pagitan, tulad ng ammonia, ay mabilis na kumukulo sa ilalim ng pagpapasigla ng ice and fire, nagiging gas, at lumalawak ng daan-daang beses ang volume. Ito ay nagtutulak sa turbine ng may malaking puwersa, at ang kuryente ay umaagos kasabay ng mabilis na pag-ikot ng turbine. Una, nilutas nito ang problema ng thermal pollution ng power plant, na ginawang valuable resource ang dating waste, at tumaas ang OTEC efficiency ng 30%. Mas mahalaga, ito ay isang uri ng halos walang hanggang enerhiya. Hindi ito nangangailangan ng pagsunog, walang emissions. Hindi tulad ng solar, hindi ito naghihintay ng araw. Hanggat hindi nauubos ang karagatan, ang OTEC ay makakapagbigay ng tuloy-tuloy na kuryente. Ang solar ay umaasa sa panahon, ang wind ay umaasa sa monsoon,
Ang OTEC ay hindi limitado ng anumang natural cycle. Ang stability nito sa pagbibigay ng kuryente ay walang katulad sa iba pang renewable energy. Ang mga observer mula sa International Energy Agency ay sumulat pa sa kanilang ulat pagkatapos ng pagbisita. Ang modelong Surigao ay ang hinaharap ng global energy transition. Sa paglago ng teknolohiya, ang sistema ay maaari ring i-upgrade sa isang offshore clean hydrogen factory gamit ang malinis na kuryente ng OTEC upang direktang i-electrolyze ang tubig dagat at gumawa ng pinakamalinis na hydrogen. Sa hinaharap, ang Pilipinas ay maaari pang mag-export ng liquid hydrogen sa Japan at Korea. Hindi lamang nito nilulutas ang problema ng energy storage, kundi ginagawa rin nito ang Pilipinas na posibleng Saudi Arabia ng future hydrogen era. Ang estratehikong halaga na ito ay hindi matatawaran. Ngunit kung iisipin ninyo na ang tubo sa Surigao ay ginagamit lamang para sa kuryente, maliit ang pagtingin ninyo sa talino ng Pilipino. Ang tubig dagat mula sa 600 metro sa kailaliman ay likidong ginto na natutulog ng libu-libong taon. Hindi ito kailanman naapektuhan ng modernong industrial pollution, mayaman ito sa 12-dosenang trace elements tulad ng magnesium, zinc at silicon, at ang ratio ng mga elementong ito ay nakakagulat na katulad ng sa katawan ng tao. Sa master plan ng Surigao, ang power generation ay ang unang station lamang sa magical journey ng deep sea water. Pagkatapos makumpleto ng 7 degrausi Celen na tubig dagat ang gawain ng paglamig ng steam sa power station, pinapanatili pa rin nito ang low temperature na mga 10 degrausi Celen at ang purity nito. Dito pa lamang nagsisimula ang ikalawang yugto ng paglikha ng bilyong-bilyong halaga. Sa engineering, ito ay tinatawag na T-off utilization, ang pinakamahusay na paggamit ng resources. Una, ang malamig pa ring tubig dagat na ito ay dinadala sa agricultural zone sa paligid ng power plant. Ang Pilipinas ay nasa tropics at ang tag-araw ay napakainit. Ang mga mamahaling pananim tulad ng pili nuts, rare highland coffee beans, barako, benguet o premium grade mangoes ay mahirap mabuhay sa kapatagan. Ngayon, nagbago ang lahat. Ang mga inhinyero ay nagdisenyo ng special buried pipe system na nagpapahintulot sa ice-cold water na dumaloy sa ilalim ng lupa na parang isang natural na water-cooled mattress para sa lupa. Isipin ninyo, sa mainit na hapon ng tag-araw sa Surigao, ang temperatura sa labas ay umaabot sa 35 degrees Celsius, ngunit ang temperatura ng lupa sa loob ng high-tech greenhouse ay tumpak na kinokontrol sa 18.3. Nangangahulugan ito na ang agrikultura ng Pilipinas ay maaaring makawala sa limitasyon ng klima, makamit ang year-round production at makagawa ng world-class agricultural products na may napakababang carbon footprint para i-export sa buong mundo. Ito ay isang leveling up strike sa tradisyonal na agrikultura. Kapag ang temperatura ng tubig dagat ay bahagyang tumaas sa farmland ngunit nananatiling dalisay, ito ay dumadaloy sa high-end aquaculture farm. Dito, hindi ordinaryong tilapia ang inaalaga, kundi ang mahalagang bluefin tuna, lapu-lapu, grouper, at maging ang mga cold water shrimp na dati ay nahuhuli lamang sa deep sea. Sa panahon ngayon, na lumalala ang coastal pollution, ang pagkakaroon ng isang lugar ng aquaculture na ganap na dalisay, walang heavy metals at microplastics, ay parang isang panaginip, ngunit nakamit ito ng Surigao. Dahil sa napakagaling na kalidad ng tubig, ang isda dito ay hindi nangangailangan ng antibiotics at ang growth rate ay mas mabilis pa kaysa sa ligaw. Sa sandaling lumabas sa merkado, ang antibiotic-free, premium seafood na ito ay magiging dream ingredient na pag-aagawan ng mga Michelin star restaurants. Sa huli, ang tubig dagat na paulit-ulit na ginamit ay maaari pa ring kunin para sa high-purity minerals na gagamitin sa paggawa ng high-end functional beverages at cosmetics. Sa hinaharap, ang raw material para sa mga mamahaling deep-sea mineral water sprays ay hindi na magmumula sa French Alps, kundi sa Surigao, Pilipinas. Ito ay isang blue economy circle na tumatawid mula sa enerhiya, patungong agrikultura, patungong health and wellness. Ngayon may mga delegasyon mula sa Maldives, Fiji at iba pang Pacific Island countries na espesyal na bumibisita sa Surigao upang mag-aral. Tinitingnan nila ang stable platform sa gitna ng alon at ang deep-sea vegetables na lumalago ng maganda at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa dahil nakikita nila na kahit ang mga resource-scarce na isla
ay makakamit ang energy independence at food security sa ganitong paraan. Ang Pilipinas ay nagbabago mula sa pagiging geopolitical pawn tungo sa pagiging pinuno ng global climate action. Ito ay isang soft power na lampas sa hangganan. Ayon sa ulat, ang mga tech giants kabilang ang Google at Microsoft ay malapit na sumusubaybay sa pag-unlad ng proyektong Surigao dahil ang kanilang mga data center ay nangangailangan ng ganitong uri ng solusyon sa enerhiya na stable, clean, at nagbibigay ng natural na cooling water source. Marahil sa malapit na hinaharap, makikita natin sa Surigao ang kauna-unahang zero-carbon deep-sea data center sa mundo. Ang Pilipinas ay magiging isang sanctuary kung saan ang global digital economy at green energy ay ganap na nagtatagpo. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, ang mga pioneers ay tumawid sa turbulent seas upang itatag ang ating bansa. Ngayon, tayo, ang henerasyong ito, ay sumusulong patungo sa Deep Blue Ocean sa balikat ng mga dambuhala. Hindi ito aksidente, ito ang kapalaran ng arkipelagong ito, at ito rin ang ating misyon. Ang kwento ng OTEC sa Surigao ay isang microcosm lamang ng technological breakthrough battle ng Pilipinas. Sa bawat sulok ng lupaing ito, mayroong hindi mabilang na mga di kilalang bayani tulad ng mga inhinyerong ito na tahimik na nagtatayo ng matitibay na pundasyon para sa ating kinabukasan. Ngayong nakaupo tayo sa maliwanag na silid, tinatamasa ang lamig ng aircon at nagbabrowse sa ating mga telepono, huwag nating kalimutan. Sa madilim at malamig na kailaliman ng karagatan sa labas ng Surigao, may mga steel behemoths na tahimik na umaandar at may isang pangkat ng mga kayumangging inhinyero na ang bawat kilowatt-hour ng kuryente na kanilang ginagawa ay pinagsama ang pawis at pangarap ng Pilipino. Sinasabi sa atin ng proyektong ito, ang tunay na pananakop ay hindi pandarambong kundi coexistence. Habang kumukuha tayo ng enerhiya, natututo din tayong gumalang sa kalikasan at gamitin ng wasto ang bawat regalo na ibinibigay ng kalikasan. Ang Surigao sa hinaharap ay maaaring maging Atlantis ng silangan, isang tech sanctuary na hindi lamang may magandang tanawin, kundi may walang hanggang clean energy at masaganang produkto. Kapag isang araw, ang ating mga sasakyan ay pinapagana ng hydrogen na ginawa ng deep sea, kapag ang isda sa ating hapagkainan ay nagmula sa dalisay na deep sea at hindi na tayo nangangamba sa polusyon, kapag ang ating mga isla ay hindi na natatakot sa energy blockade at naging parola na nagbibigay liwanag sa mundo, hindi ba kayo magiging proud na nabubuhay sa panahong ito? At sa hinaharap na sabay-sabay nating nilikha? Kung ang kwentong ito ay nagpainit sa inyong dugo, kung naniniwala rin kayo sa lakas ng teknolohiya ng Pilipinas, kung naghihintay din kayo sa blue future na ito, paki-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell. Sabay-sabay nating saksihan kung paano isusulat ng Pilipinas ang alamat ng henerasyong ito sa gitna ng malalaking alon. Sabihin sa akin sa comment section, ano ang pinakaaabangan ninyong produkto mula sa deep sea water industry chain? Ang walang hanggang deep sea mineral water ba? O ang walang limitasyong premium seafood? O may kakaiba ba kayong pananaw sa patakaran ng enerhiya ng Pilipinas? Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya, kaibigan, at maging sa mga nagdududa sa atin. Hayaan nating ang daloy ng data ay maging puwersa na sumusuporta sa inobasyon. Para sa isang mas magandang bukas, magkita-kita tayo sa susunod.